DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, en punto, 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Isa sa 4 na kumpanya sa joint venture na magbibigay ng automated election system para sa May 2025 elections ang umatras. Umatras na sa proyekto dahil sa conflict of interest. Pinupirma ni COMELEC Chairman George Garcia na nag-withdraw na ang St. Timothy Construction Corporation o STCC mula daw po sa joint venture nito sa Miro System. Higit 220 araw bago ang halalan sa susunod na taon. Ang nasabing construction company, ba't napasamang construction dito? May itatayo bang tulay? Baka. Ang nasabing construction company ay ang dapat sana ay magbibigay ng financing sa joint venture sa Miro System kasama ang Integrated Computer System Inc. at Centerpoint Solutions and Technologies Inc. Sinabi ni Chairman Garcia na ang COMELEC mismo ang kumausap sa Miro para paatrasin ang STCC upang hindi makwestiyon ng integridad ng halalan. Dahil tatakbo ang isa sa may-ari ng contracting partner nito sa 2025 election. Ayun naman pala. Isyu ng bayan, isyu ng katotohanan. 2 por 2. Pag may team ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hahataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Totohanang Friday na po ito. Mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay. May konting sipa ba? May konting dating ba? Lalo pa pag dinugtungan pa natin yan ng long weekend. Long weekend. Patay tayo dyan. Nasa sa inyo naman yan. Nasa sa inyong personal na pagdedesisyon kung ngayon ay gagawin ninyong long weekend. Lalo pat kung nakaipon naman kayo ng inyong mga leave, di ba? May mga ganun talaga ang ginagawa yung bang hindi... Tulad si mother natin dito, kumbachero. Ang dami ng leave nito. Ano ba yun, mother? Katulad ba itong DZRH ng iba pang mga kumpanya na kapag ka ang empleyado ay hindi ginamit ang kanyang leave, binabayaran ang kanyang leave. Merong ganong mga kumpanya. Sa sick leave daw, sabi ni Yuel. Sa sick leave lang? Sa sick leave. Yung vacation leave,
Hindi. Kailangan gamitin yun. Gamitin yung vacation leave. Kailangan gamitin. So kapag Ilang araw yun? Ilang araw? 35? Grabe. Mario Jose, Grabe. napakaraya naman Iba talaga ang DZRH. So, kaya pala minsan wala tayo dito. Kaya pala minsan may mga bigla araw na lang na nawawala si Yuel. Oo. Hinahanap mo. Kausap mo pa lang ng gabi. Tapos kinama, wala? Wala. Oo. Ay, kumusta ho kayo mga kababayan, mga lahing manggagawa? Ayan. Ganyan din ba sa inyo? Sa inyo ba'y meron ding mga ganyang mga benepisyo? Merong iba na convertible to cash, yung mga unused leave. Iba naman talagang pinapagamit at sinasabing hindi. Kailangan ka magpahinga. Ako, mas pabor ako dun Huwag puro pera. Huwag puro perang naiisip. Kailangan magpahinga. Katulad din naman ng mga sasakyan yan Oo, totoo yan. Kahit nga yung sasakyan, makina na yun makina na. Pinapahinga pa. Kahit nga yung oven Kahit nga yung mixer Mixer. Sa bakery pinapahinga. Lalo pa nga tayo, mga tao tayo. Ayan. Napapagod. Ayan, Napapagal. Pero ang ating mga politiko ay mukhang walang kapaguran. Walang kapaguran. Sa paghahangad na makapagsilbi sa bayan. Dahil ang bayan ang kanilang talagang iniintindi. Nek mo. Dahil ang bayan ang kanilang iniisip. Hindi na sila makatulog. Grabe. Grabe. Ang araw ay ginagawa nilang gabi. At ng gabi ay ginagawa nila araw. Ganon din pala. Yun nga, kumbatsero. Actually, kung may nakikinig sa ating mga politiko, lalo na yung mga matatagal ng politiko, pwede ba huwag nyo nang bitawan yung linya na yun? Naalibadbara na kami. Yung bang sabihin na nating may bahid ng Oo na. Alam na namin. Diba? Kahapon lang, kumbatsero, nagmi-meeting kami ng grupo ng Tune In kay Tunying dyan sa Outbox Media. Ang isang napag-usapan magkano ba sweldo ng congressman? O magkano ba sweldo ng isang senador? Nagre-research tuloy bigla. So, lumilitaw, kumbatsero, ang sweldo pala ng congressman o ng senador, kasama na lahat. Parehas lang ba ang senador at congressman ng sweldo? Dapat lang. Ganun ba? Unfair yan, sasabihin ng mga senador dahil sila ay nationwide. Ang congressman may district lang na nasasakupan. Pero yun, kumbatsero, yung sweldo. Sweldo? Yung kita? Yun nga. Hindi pa kasama yan. Yun nga. Yung sahod. Yun nga. Ayun nga. So may sweldo, may kita, may sahod. Kaya ang sabi tuloy nitong si Jeric Rabi namin, si Jeric Rabi, aka Junying. Junying. Junior Tunying daw siya. Paano niya mababawi yun kung ang ginagastos niya sa eleksyon ay hindi bababa ng kalahating bilyong piso. 500 million pesos. Halimbawa, kumbatsero, isang distrito lang Maniniwala ba kayo doon? Congressional district? Gumagastos ang kandidatong kongresista. Kalahating bilyon. Hindi nila dinideklara siyempre yun. Siyempre, Tapos, ang sweldo ay wala pang kalahating milyon sa isang buwan. Lahat-lahat na. Dapat. Paano mo ma-reconcile sa isip mo yun? Paano? Hindi. Kaya hindi ko naman masagot. Mga bata pa itong mga hindi ko naman masabi sa kanila mga magnanakaw sila dahil wala naman akong pruweba doon. Talaga. Yun na lang, doon pa lang talagang malinaw na malinaw at hindi mo na kailangang mag-aral sa Princeton University o kung saan man para malaman mo ang masakit na katotohanan. Mga kumparasyero ng bayan, kakunbayan, Jerry Dos. Ay, si Mayor Alice Go daw ay magpa-file ng Certificate of Candidacy. Mukhang balak daw bawiin ang kanyang posisyon dyan sa
sa Bamban Tarlac. Pwede kaya yon? Pwede pa kaya yon? Oo. Di ba siya itinanggal? Siya ay dinismiss, pero yun naman, kumbachero, appealable naman yun. Sapagkat alam mo ba? naman hanggang sa husgado naman yan So hanggat walang final decision, pwede pa rin siyang tumakbo. Oo. Yun, At mukhang... saka kumbachero, ano ba ang rason ba't siya tinanggal? Yung pagkakaugnay ba sa Pogo? Hindi ko nga malaman. Sa dami na Sa ng dami mga na. narinig natin. Hindi ko malaman kung ano na. Yung bang kanyang hindi pagiging Pilipino. Pag siya'y, pag wala pang linaw yun, at naniniwala siya'y isang Pilipino at hindi spy. Hindi po ako spy. Hindi sabi po ako niya spy. Ako po'y Pilipino. Mahal ko po ang Pilipinas. Pilipinas. Sa kanyang, andun pa rin tayo. Babalik tayo dun sa binabanggit natin kanina na ang hangarin lang talaga nila ay makapaglingkod sa kanilang mga kababayan. Mga kababayan. Ito po ang aming paglilingkod. Kung matituloy na muna po. Panginoon kong buhay to. Kaya nga kumbachero, katulad nun, kung wala pang pinal na desisyon, sabi din ng COMELEC, wala din pumipigil sa kanya para siya tumakbo uli na maghain ng Certificate of Candidacy. Hindi po ba, mga kababayan? Ang dami pa nating malalaman. Jerry Bala at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Ang NBI daw po ay papasok na rin sa pagbubukas sa pagbubukas ng kaso ng pagkamatay ni retired General Wesley Barayuga. Ayan. So hindi lang PNP, kumbachero, ang magre-reopen ng kasong ito. Yun hong dating board secretary ng PCSO na ipinapatay, kung totoo ho yung aligasyon na narinig natin sa kamera, na ipinapatay sa kanyang mga kapwa-pulis. Mga kapwa-pulis. At ang nag-utos ay mga kapwa-pulis. Pulis din. Na malapit sa Duterte administration. Ang tinutukoy nga ay si dating Colonel dating PCSO Chairman Garma, at pati na rin itong si Colonel Leonardo, dating retired Colonel Leonardo na ngayon ay nasa Napolcom. Actually, kumbachero, di ba kahapon may binasa tayong statement o message galing sa isang former military officer. Actually, very popular itong nag-message sa atin na military officer na miyembro ng class of 1983. Nung sinulat niya doon na alam mismo ni noon ay DILG Secretary Eduardo Año na kung sino ang mga involved. Medyo nagtaka din ako dahil kalihim siya, DILG Secretary siya during that time. Wala ba siyang boses doon? Kaya nga. Hindi ba niya pwedeng at sabihin? Kapwa nila PMAyer. Kapwa niya PMAyer. Kumbaga, pag mista, iba ang band niyan, kumbachero. At ang mga suspect na itinuturong mga suspect ay mga PNPA-yer naman. PNPA-yer. Mga graduate ng PNPA. Kaya nung binanggit na, alam namin, ayaw lang talagang magsalita nitong si Mendoza during that time dahil natatakot pa. Pero other than Mendoza, wala kaya silang ibang ginawa? Mukhang wala. Parang ganun mukhang wala. Kaya nga napasama lang ito sa mga listahan ng napakaraming kasong nagkaalikabok lang sa kanilang tanggapan. Jerry Bala at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Pero pang isang binubuhay, natatandaan ho ninyo yung tong pinatay na race car driver. Alam ko nasusubaybayan mo to, kumbachero, dahil ikaw alam mo naman ako mahilig kang manood ng mga karera. ng mga karera, yung wow 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 wow. Ganun. Yung Formula 1, yung Formula 1. Yung Formula 1, dati kunya na Formula 4440 yan. yung katatapos lang sa Singapore. Yung Grand Prix. Yung ano tawag doon? Ayun nga, Grand Prix nga pala tawag doon. Ito hong si Enzo Pastor. Si Enzo? Yung race car driver no na binarel habang papunta ng Clark para mag-practice. Yung ba sa Mindanao Avenue?
Mindanao, yun nga Yung yata. Mindanao Avenue nga yata yun, kumbachero. nagkaputukan yan sa may traffic light. May sakay siya ng truck kasi yung mga pangarera nilang mga sasakyan isinasakay sa truck. Yan ho'y binarel at napatay. Naging controversial yan dahil yung kanyang misis ay kasama sa naging suspect. Yes. Naalala mo yun? At ang may mga nahuling suspect dyan, yung mga triggerman, yung mga assassin, at may itinurong isang negosyante na involved sa pagpapatay na yan. Natatandaan nyo yan. Maganda kasi yung babae dyan eh. Si Dalia. Si Dalia. Si Dalia Guerrero Pastor. Ang kaso hong yan ay binuhay ng kataas-taasang hukuman at nireinstate yung arrest warrant at hold departure order laban dun sa misis. Kay Si Dalia Guerrero. Dalia Guerrero Pastor. Mukhang ang naging anggulo ho dyan ay naging motibo love triangle. Love triangle. Naging karelasyon ni Dalia yung tinuturong negosyante. Anong pangalan nun? Domingo de Guzman III. At may yung mga suspect yung mga inupahang pumatay umamin. Umamin ng at itinuro. Domingo, nakulong din pala yan eh. Si Domingo de Guzman III. Oo, yan itinuro at yun, naikunik. Meron palang kinalaman yung kanyang misis. Matindi, no? Matindi yan. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Oo nga, naalala ko na. Ito, tinitingnan ko ngayon sa Google. Diba? Teka muna kaya, kumbachero. Ito kayang pag-google ko na to, wala pa kayang 12% VAT to? Wala pa. Tinitingnan ko yung larawan nung ni Dalia. Dalia Guerrero Pastor. Hindi ba stateside ito? Parang foreigner eh. Parang foreigner eh. Talaga. Ano? Oo, ito. Ayan nga. Magandang babae. No? So ngayon, ulitin lang natin ha. Binubuhay po ang kaso. At ang target ng investigation ito si Mrs. Yan mismo, yung asawa mismo. Ayun. Yun. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Sabi nga nung nasirang si Tony Calvento, walang katotohanang hindi nabubunyag. Oras po natin. Achi, Mr. Jelom Tang, Lakyam Di Chap, Hun, 6:20 na ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Katotohanan, balita ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, October 4, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Only na pagpapa-ospital sa parehong sakit, approve na ng PhilHealth. Love for All, project ni First Lady Lisa Marcos, dinala sa Pasig City. Mga local airlines nagbabala na ng pagtataas ng pamasahe. Day 3 ng COC filing, pinangunahan ng mga re-electionist senators. Illegal na pogo na nag-ooperate malapit sa Senado. Naku po, sa Pasay City. Ni-raid ng PAOK at NBI. Halos 200 pogo workers arestado. Mag-iina tatakbo sa Batangas, Vilma Santos, Governor, running mate Lucky, at anak na si Ryan, Congressman naman.
Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. alas 6:25 ang ating oras. Sa atin muna ang good news. ACS Good News. Tuluyan ang ibinasura o inalis ng PhilHealth ang single period of confinement policy simula nitong Oktubre 1 dahil dito magiging unli na ang confinement kahit pa pareho ang sakit ng miyembro sa loob ng 90 days. Ayon kay PhilHealth Senior Vice President Israel Francis Pargas, lahat ng miyembro na mako-confine o mariri-admit sa kaparehong karamdaman ay maaari nang makakuha ng parehong benepisyo. Sinabi pa ni Pargas na pinag-aaralan din ng PhilHealth ang posibilidad na isama sa sakop ang assistive devices tulad ng wheelchairs, tungkod, saklay, walker at iba pang kagamitan kabilang ang salamin sa mata. Alam mo, kumbachero, tama si Senator Bongo yung chairman ng Senate Committee on Health. It doesn't make sense na ililimit mo sa isang isang confinement. Yun naman ang sakit mo. Kaya nga. Tsaka yun nga, ang laki-laki ng pera ng PhilHealth. Ayun pa, ang daming pera ng PhilHealth. Gamitin yan. Mario Set naman. Huwag niyo itenga. Teka, huwag niyo itenga. Ano ba? Saan ba nakadeposito ano ba yan? Iipunin nyo lang ba yan? Bubulukin nyo lang ba yan? Patutubuan nyo ba yan? Mabuti na nga lang at may mga nag-iingay din dito kung bachero nag-umpisa yan dun sa transfer of excess funds. Dun sa National Treasury. May naghahabol pa dyan, hindi pa tapos yan. Hindi pa tapos pwede yan. pa rin daw bawiin yan. Ang naging ending nun, kaya naman may excess funds, hindi nyo inaayos yung trabaho nyo mga taga-PhilHealth. Tinan nyo, mula nung sitahin sila ng sitahin ng ganyan, unti-unting nadadagdagan ngayon yung benepisyo. Yun naman ang napapala natin doon mga kababayan sa pag-iingay minsan ng mga politiko. Ayan, Senator Bongo, ituloy-tuloy nyo yan. Ayos yan. Kalampagin nyo ng husto yan. Usapang kalusugan pa rin, siniguro po ng Pangulong Bongbong Marcos na marami pang komunidad ang mararating ng libreng laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat o Love for All program ni First Lady Liza Araneta Marcos. For the first time po kasi nagpunta o nag-attend ang Pangulong Marcos sa Love for All program. Kasabay ito ng paglulunsad ng nasabing programa sa Pasig City upang mabigyan ng libre at de kalidad na serbisyong medikal ang taong bayan. Ayon sa Pangulo, batid ng pamahalaan ng layo ng medical facility sa mga liblib na lugar. Ayan pa, diba? Kaya pagsusumikapan ng gobyerno na maabot ang mga Pilipino na nangangailangan ng naturang serbisyo. Hindi lang itong isang araw lamang. Siniusiguro namin na marami pang mga komunidad sa bawat syudad at probinsya ang mabibisita ng Love for All. Kung saan merong Pilipinong nangangailangan, pagsusumikapan natin na inyong pamahalaan ay maaabutan ng serbisyong ito. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Alas 6:29 ang ating oras. Naimbag nga bigat kada kayo amin na po. Wag rin kayo, gising na. Nagbabala ang mga local airlines ng taas pasahe. Kasunod ito ng pagtaas ng singil sa take-off at landing fees sa Ninoy Aquino International Airport. Sa pahayag ng AirAsia Philippines, pinag-aaralan na nila ang posibleng epekto ng bagong airport fees sa ticket pricing ng kumpanya. Gayunman, pagtitiyak ng AirAsia Head Communications na si Steve Dailisan na patuloy na magkakaroon ng makatwirang pasahe ang AirAsia para sa kanilang mga pasahero. Inamin ng Gokongwei-led budget carrier Cebu Pacific naman na ang pagtaas ng landing at take-off fees sa NAIA ay may epekto nga sa mga airlines at sa mga pasahero. Alas 6:29 na o alas 6:30 na pala ng umaga, laktiampwa. Mga kabayan kong Bicolano, maupay Diyos marahin aga sa Indogabos. Mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Nilinaw ni Transportation Secretary Jimmy Bautista na natalakay sa cabinet meetings ang pinakabagong pagtaas sa airport fee sa NAIA. Taliwas ito sa lumabas sa isang business news website kung saan sinabi na unilateral ang desisyon ng DOTR sa pagtaas ng terminal at parking fee.
Iginiit din ni Bautista na mismong si Pangulong Marcos ay inaprubahan ang kanilang ginawang adjustment. Una rito, nabatikos ang DOTR matapos i-anunsyo ng New NAIA Infrastructure Corporation na simula sa September ng susunod na taon ay tataas na ang domestic terminal fee sa 550 pesos mula sa dating 200, habang ang international terminal fee ay magiging 950 mula sa dating 550 pesos. Inanunsyo na rin ng Manila International Airport Authority na simula noong Oktubre 1 ay nagpatupad na rin sila ng bago at mas mataas na parking rates. Alas 6:31 ang ating oras. Mayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na babudiha. Gising na ba kayo? Pinangangambahang bumaba pa ang trust ratings ni Vice President Sara Duterte habang patuloy itong umiiwas sa mga panawagang ipaliwanag ang maling paggamit ng confidential funds ng kanyang tanggapan at ng Department of Education na dati niyang pinamumunuan. Batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia at SWS nitong Setyembre, malaki ang ibinagsak ng trust and approval ratings ng Vice Presidente. Bagamat lahat ng matataas na opisyal simula kay Pangulong Bongbong Marcos hanggang kay Speaker Martin Romualdez ay na bumaba ang rating nung nakaraang buwan, kapansin-pansin na tanging rating lang ni VP Sara ang malaki ang ibinagsak. Sa Pulse Asia Survey, bumaba ng 10 percentage points ang trust rating ni VP Sara. Mula sa 71% ay naging 61%. 10 puntos din ang ibinaba ng trust rating ni VP Sara sa SWS survey noong September. Mula 65 noong July 2024 ay naging 55% ngayon. Bumaba din ng 9 points ang approval rating ni VP Sara sa Pulse Asia mula 69 noong June, ngayon ay naging 60%. Pero dito po sa National Capital Region o sa Metro Manila, ang may pinakamalaking ibinagsak ang ratings ng Vice Presidente, 29 percentage malaki, no? points. So, malaki dito sa Metro Manila. Ang laki niyan, ano? Metro Manila. Negative 29. Minus 29. Ano? Minus 29. Alas 6:33 ng umaga, naimbaga bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Isang illegal pogo hub na malapit lang sa building ng Senado sa Pasay City. Ang ni-raid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at NBI kagabi. Nasa 200 pogo workers ang natagpuan sa kalagitnaan ng operasyon na sinalakay na pogo hub sa Kimberly Building sa kahabaan ng Macapagal Boulevard. Ayon kay Winston Casio, spokesperson ng PAOK, ang dalawang palapag na Kimberly Building ay nasa likod lang ng GSIS compound. Baka si Winston Garcia to. GSIS. Nasa likod lang ng GSIS compound. Mario Josep, ano? So habang naghihiring ang mga senador sa Pogo, panay ang trabaho nila. Panay ang trabaho ng mga Pogo workers. Nagsisilbi daw po itong scam farm at posibleng sangkot din sa love scam. Sinabi ni Casio na 3 big boss ng financier ng still operational Pogo ang kanilang naaresto. Susunod! Dito po! Sino-sino na ba ang nakapag-file ng kanilang COC? At marami pa bang nakahilera? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:34. This time, ang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At mag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon,
All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:38 ang ating oras. Tuloy ang ACS Balita. 12 senatorial aspirants at 3 party list group ang naghain ng kanilang kandidatura sa ikatlong araw ng filing of Certificate of Candidacy. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, sa kabuuan ay meron ng 39 na senatorial aspirants mula nang magsimula ang COC filing noong October 1. Umabot naman sa 34 ang party list groups na nagsumiti na ng Certificate of Nomination and Acceptance. Sa Day 3 ng COC filing, bumandera ang mga re-electionist na loyalista ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kabilang sina Senators Bongo, Bato de la Rosa at maging si Philip Salvador. Kasama rin sa nagsumiti ng COC si Dr. Willie Ong sa pamamagitan ng kanyang misis na si Dr. Liza Ong. Tatagal ang filing ng COC hanggang sa Oktubre 8, araw ng Martes. Nagsumite rin ng kandidatura ang anak ni Senator Grace Poe na si Brian Llamanzares bilang first nominee ng FPJ Panday Bayanihan Party List. Ayon kay Llamanzares, layo ng kanyang partido na ipagpatuloy ang legislative agenda ng kanyang nanay at maging kinatawan ng mga may hirap, informal settlers, transportasyon, kabataan, magsasaka, mangingisda at frontliners. Pinangalan ng nasabing partido sa yumaong lolo ni Llamanzares at the King of Philippine Movies na si FPJ Fernando Poe Jr. Samantala, sabay-sabay naman na naghain ng Certificate of Candidacy ang mag-iinang Vilma Santos Recto at mga anak na sina Luis Manzano at Ryan Recto para tumakbo sa magkakaibang posisyon sa Batangas. Kasama nila sa pag-aay ng COC ang kanilang buong pamilya, partikular si Finance Secretary Ralph Recto at ang asawa ni Lucky na si Jessie Mindiola. Muling kakandidato si Ate B bilang gobernador ng Batangas at running mate niya bilang vice-gobernador si Lucky. Si Luis pala ang magiging kandidato sa vice. Si Ryan naman ay tatakbo bilang kongresista para sa ika-6 na distrito ng Batangas na dating posisyon ng kanyang ina. Tatakbo ang mga ito sa ilalim ng Nationalista Party. Hindi natatakbo si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa 2025 elections at sa halip ay ang anak na si Raisa Treñas Chua ang inendorso niyang pumalit sa kanyang posisyon. Inamin ni Mayor Treñas na nagpapagaling pa siya matapos sumailalim sa bile duct surgery at hindi niya kakayanin ang pagod at stress ng pangangampanya. Humingi rin ang panalangin ng alkalde sa kanyang mga supporter para sa mabilis niyang paggaling. Binigyang diin ni Education Secretary Sani Angara ang kahalagaan ng mga guro sa pagtataguyod ng bansa sa pagdiriwang ng National Teachers Month. Ayun. Ngayon nga pala, kumbatsero, may mga lugar na walang pasok dahil sa paggunita sa National Teachers Month. National Teachers Day siguro ngayon. Teachers Day. Makati, ang Makati ay walang pasok ngayon. Ganun? At may mga iba pang lugar na nag-suspend din ng klase para pahalagahan ang kanilang mga guro. Siguro wala dahil sabi siguro ng teacher yung ang nagbe-birthday na iba ma-absent Dapat sila rin. Araw din ng mga teacher, baka araw din ang pagpapahinga ng mga iyon. Ayon kay Secretary Sani Angara, mahalagang papel na ginagampanan ng mga guro at patuloy nitong pagbibigay prioridad sa kapakanan ng mga estudyante. Bilang ganti sa kontribusyon ng mga guro, may inilatag na mga bagong programa ang DepEd para sa ikabubuti ng educational system ng bansa. Merong kahapon naglabas ng isang order si Secretary Angara na talagang ililimita na lang o ipatutupad ng mahigpit ang alituntunin na 6 hours lang talaga ang mga teacher ang pagtuturo ng mga guro. Yung mga teacher natin hapong-hapon na sa katuturo. Tapos pag uwi ng bahay, gagawa pa ng lesson plan. checkan pa yung mga examen ng mga estudyante. Kaya yung mga guro talagang dapat napapahinga din yan Yung mga teacher natin para kinabukasan hindi mainit ang ulo.
Talaga. Mapagdidis kita. Oo. Baka mapingot pa yung matigas ang Nako unang po, bata. Ay, teko na. Eto na, kumpatsero. Dito na. May makakausap tayo. Si Senator Ping Lacson. Tagal na nating hinahagilap si Senator Ping. Ngayon lang natin matsyempohan. Senator Ping, magandang morning! Jerry Anthony Jerry, magandang umaga sa mga nanonood, mga nakikinig, magandang umaga rin. Magandang umaga po. Nami-miss na namin kayo. Miss na namin kayo. Na-message ko tuloy kayo nung Sabado. Lumalakas na po yata hina namin sa inyo eh. Pwede naninibago lang ka sa oras niya, napakaaga ngayon. Dati panghapon. Kakanig eh. Tama po, opo. Kumusta kayo, Senator Ping? Okay naman, maayos naman. Ano ho ba ang pinagkaabalahan nyo nitong mga nakakaraang Taon. Oo. Adi nagugugulay. Nag-gardening, ganun ba? Nagsaka. Nagsaka? Content farming, nagsasaka. Tama. Di bale, kayo naman kahit na magpaaraw hindi naman kayo umiitim. Ano? Natatawa nga ako kasi nung filing, nung nasa sasakyan ako, napansin ko may putik yung aking sapatos. Sabi ko sa akin, driver, meron bang wipes dyan? At parang galing tayo sa bukid dito. Talaga, ano? Halatang galing sa bukid. Hindi, tinatanong ni Jerry, ba't ho ba kayo hindi umiitim? Kahit na nagbibilad kayo. Hindi. Nagsa-sunblock kasi ewan ko kung ano yung sa skin ko. Maski nung kadete pa ako, nung kami nagbibibwak sa baba, sa La Union, sa Bawang, La Union, nagpapantal-pantal. So, kailangan mag-sunblock talaga pagka naarawan. Hindi ko alam hindi ko napapatingnan eh. Ngayon po, Senator Ping, nag-file na po kayo ng Certificate of Candidacy kasama yung Macho Black. Tito Soto at Lito Lapid. Ano po ba tong desisyon na to? Matagal nyo nang ginawa o bago-bago lang? Kasi naalala ko nung pong kayo po tumakbo sa pagka-presidente, kung tama pagkaalala ko, sabi nyo last hura nyo na ito eh. Oo, totoo yun. Talagang medyo mahaba-habang pagmumuni-muni. Ang nasabi ko nga, noong humarap ako sa media after noong aming pagpal na COC, talagang binalikan ko yung baliktanaw yung 2 taon. Sabi ko, talagang naramdaman ko, talagang masarap o magaang pasinin ng apo o kargahin ng apo kaysa pasinin ng mundo. Tapos sarap pa lang doon Netflix ng alam mo Wantasawa. Oo. Wala pang VAT. Kaysa magbukisin ng budget. Tama. Tapos yung nasa kama ka ng medyo tanghali na, hindi mo iniintindi na maliligo ka na maagat papasok sa opisina. Yun ang pero yun nga, sa pagmumuni-muni, parang naisip ko rin, against doon sa mga nabanggit ko, para bang ito na lang ba yung silbi ng buhay ko? At saka yung bang sundalo doon sa aking, sa bahagi ng aking katawan, ito ay namatay na o nawala na talagang completely. So, yun ang parang dilema si Tito Sen, kasi lagi kaming nagkakakontakan. Sabi niya, sumubok pa tayo, marami pa tayong naiwanang trabaho na dapat nating gawin. So yun ang background. Sabi niya, yun nga, may kumausap sa amin nung as early as June this year, na sabi niya nakikiusap si Presidente Bongbong Marcos kung sakaling tatakbo kami dalawa, baka pwedeng sa administrate na kami. Sagot ko nga doon sa kumausap sa amin, ako problema ko talaga, ako'y napaka-reluctant. Sa ngayon talagang gusto ko na magpahinga. Sabi niya, kung sakali naman tatakbo, basta't yun lang naman ang hinihiling kung pwedeng doon kayo tumikit. Mula noon, lagi kami nagkakausap ni Tito Sen. Hanggang sabi niya, basta ako, magre-reserve ako ng isang slot sa'yo. Gagawin kitang guest candidate ng NPC. Naging independent ako kasi, wala akong political party. So, yun. Sabi ko, sayang yung slot. Pag nag-decide akong hindi, bakit nakareserva sa iyo to? Partner, sabi niya. Ayun, yun ang background. So, sa huling araw, yun nga, ako hindi dapat niyang napunta doon sa PICC.
Kaya pupungak-pungak na ako nung nandun ako dahil walang ligo, walang almusal dahil talagang, sabi ni Tito Sen. Kasi naman, yung the day before, ako napadala ng isang newspaper na clipping. Nakalagay doon na yung 10 sa 12 na nauna nang nabanggit, sigurado na, pero yung 2 at binanggit si Senator Amy saka ako, hindi pa raw sigurado. Sabi ko kay Tito Sen, isipin mo naman, partner, pupunta ako doon, halimbawa pumunta ako. Dahil sabi niya, pumunta raw ako. Kung halimbawa nandun ako, hindi tawagin ang pangalan ko, sa ilalim ako ng silya, dadaan pa naman. Napaka-awkward. Sabi niya, naintindihan ko naman, sabi niya gano'n. So, yun, hanggang sa bandang huli, kausap ko ni yung campaign manager, si Congressman Toby Chanco. Sabi niya nga, hindi, kasama kayo, Senator, baka naman pwede. Sabi ko, mag-aalas 9 na, malilate ako, hindi ako nalilate sabi niya, basta't maghihintay na lang kami doon, basta't lang. Ayun. Grabe pala yung kwento na yun, last minute pala yun. Suspense pala talaga. Kaya pala nung maski kami, pero sa atin dito, parang alam na namin, hindi nyo pa pala alam. Kinonfirm na namin, nakasama na kayo the day before Senator Ping kasi may nauna na lumabas din yung hinabas ni Senator Amy. Yung 2 yun. Pero wala naman talagang official announcement. Kaya nung araw mismo na yon, wala akong planong pumunta kasi nga kasi nakalagay according to multiple reports. Alam ko naman kayo mga reporter, minsan ayaw yung sabihin yung source, pero alam niyo sigurado naman yung source. Doon ako nag-aalanganin talaga, hindi sa ano-ano pa man. Sabi ko nga kay Congressman Toby, sabi ko, alam mo, hindi naman doon nag-play difficult or hard to get pero talaga napaka-awkward yung aking situation kasi meron nga ganong salita o announcement o sa dyaryo na 10 lang yung sigurado at kami 2 hindi. Sabi ko, baka naman yun hindi ako tawagin, lumabas na nag-a-apply ako na-reject. Sabi ko, medyo pangit naman para sa akin. Naintindihan naman sa bandang huli nga, sinabi na basta't maghihintay na lang kami kung pwedeng pumunta kasi nandun na nga raw yung aking litrato sa loob ng PIC. Maaga pa nandito na dahil kapitbahay lang po ng DCRH ang PICC, kaya kitang-kita namin kayo. Senator Ping, yun ang storya na sa inyo ko lang naikwento. Akin lang yan. Salamat po. Hindi po ba kayo nagkausap ng presidente, ni Presidente Marcos, nang mahaba-haba pa mula nung araw nung launching nung alyansa ng Bagong Pilipinas? Hindi. Doon lang sa holding room. Doon lang siya. Nagbiro lang siya nung nagkita. Doon kami unang nagkita Kasi muling pagkikita namin, nung nag-file din kami sa presidential. Tagal na. Nag-abot kami sa PICC. Kasi kami ni Tito Sen. Tapos siya naman, mag-isa lang siya kasama niya si First Lady, saka yung kanyang anak, si Congressman Sandro. Yun, nagbatean lang kami doon, nag-good luckan kami doon. Tapos wala na, hindi na kami nagkita. At ang sunod na pagkikita namin, yung sa PICC. PICC uli. Makasaysayan pala yung PICC na to. Okay, kayo po ay kilalang sabi nga wala naman kayong preno pagdating po pag meron kayong dapat punahin, dapat batikusin. Kayo po yung para kayong si Raul Roco, para kayong si Joker Arroyo na ang katawag fiscalizer. Magbabago po ba 'yon? Kasi parang pag naka-alyansa kayo sa administrasyon, ang tingin sa inyo maka-administrasyon din kayo baka sabihin mawala na yung pinglakso nung araw. Actually, daan na rin ako sa maraming presidente bilang senador, bilang Chief PNP, kay President Erap, maski kay President Pinoy na kaalyado rin kasi guest candidate ako ng liberal, pero hindi naman nagbago yung aking tayo. Kaya natutuwa nga ako, nabanggit ng Pangulo yung, alam mo, ganun din ang mensahe niya sa SONA at nabanggit niya ito sa kanyang pagpapakilala sa akin, na we have a shared message or sa akin, personal credo ko yun yung ang tama ay paglaban, ang mali ay labanan. So, siguro nung napili rin ako na maisama sa slate ng administration, nare-recognize naman ng Presidente yung aking role as a fiscalizer. Sa akin, malaking bagay sa akin yun dahil bakit ako isasama kung alam naman niya na kung may mali ako makikita, pupunahin ko at gagawa ako ng aksyon. So, ibig sabihin nun,
gusto rin ng presidente na merong nag-fiscalize. Yun. Hindi lamang yung puri ng puri, hindi Ayun, lamang ang importante. kampi ng kampi, kundi kaya hindi ng sa akin to sa sariling speculation ko to, opinion ko ito na yung hangarin niya maganda rin siguro dahil bakit ako pipiling isama sa slate? Alam naman yung sabi mo nga, wala rin naman akong preno pagka nakakita ko ng mali. Pero alam mo, yun naging panuntunan ko. Ito yung natatandaan kong bahagi o malaking bahagi ng aking assumption speech nung ako'y na nombrahan bilang Chief PNP. Tanda ko yun, talaga sinabi ko, ang tama ay paglaban, ang mali ay labanan. Kaya natutuwa ako nung narinig ko sa zona ng presidente, pareho pala yung aming mensahe. Actually, mukhang ganun ang dapat na maging patakaran talaga ng presidente, hindi lang para sa inyo, no, pati sa iba pa na hindi katulad nung iba kapag kami pumuna, kalaban natin yan, pinupuna tayo. Ganun po kasi yung iba, Senator Ping Oo. May kilala akong ganyan, babae. Okay. Lahat pure, pagka pumuna ka, kalaban ka. Oo nga. Ito, Senator Ping, babalik kayo sa Senado. Naoobserbahan nyo naman itong mga pangyayari, itong mga nakakaraan, mga hearing dyan, hindi lang sa Senado, kundi pati sa Kamara. May mga pumupuna po na ang Senado daw at Kongreso ngayon ay hindi lang in aid of legislation, kundi in aid of prosecution, hindi ho persecution, kundi prosecution. At maski nga mga kongresista mismo ay nagsasabing yung mga ini-hear nila sa Kamara ay dapat nang gumawa ng aksyon ng DOJ para mag-file ng tamang kaso. Tamang direksyon ho ba? Tama ho ba yung sa tingin ninyo ang ginagawang ito ng ating mga mambabatas? Sidelight, doon dapat humantong yun, ano? Kasi kung puro investigasyon, napupuna rin na imbestiga ka na imbestiga, wala namang kinahinatnan. Actually, talagang in aid of legislation. Kasi pagkatapos ng mga pagdinig, tulad yung kay Atio Castillo, dahil ako yung nag-preside noon, ako yung chairman ng public order, ano? Inamend namin yung anti-hazing law. Ayun, naging resulta. Nagkaroon na may mga conviction na nangyari kasi nung bago ma-amend yun, medyo mahina yung batas. So ganun din sa ginangyayari ngayon, kung positive side yung titingnan natin, malaki yung naitulong ng Quadcom, ng pagdinig ni na Senator Risa Ontiveros sa Senado, ni na Serwin Gatchalian, malaki yung naidudulot na kabutihan dahil nakakahinatnan din talaga niyan at maraming ebidensya na nakukuha para magamit sa korte. Natatandaan ko yung aming sa PhilHealth, yung investigation namin, Committee of the Whole, na si Tito Sen ang nag-preside. Hiningi ng DOJ sa amin, ni Secretary Maynard Guevara noon, yung transcripts lahat ng records na likom namin doon sa Senado. At yung ginamit, karamihan doon, ginamit talaga na ebidensya sa pagpapile ng kaso. Hopefully, yung nangyayari sa Senate at saka sa lower house, ganun din na mangyari, i-share sa kinaukulan, kina Secretary Boying Remulla, yung kanilang mga nakalap na ebidensya. Kasi let's face it, marami talagang natutulong din yung mga pagdinig na ginagawa ng both houses. Ngayon, sa isang banda naman, siyempre, kasama na rin doon yung medyo may mga lumulutang, may mga walang tibo, ganun din sa Senado. So, ang tinitingnan na lang natin dito dapat yung positibo na aspekto ng mga pagdinig. Sa mga pagdinig na yan, Senator Ping, sa House, yung may mga lumutang na mga pulis, itinuturo mga kapwa pulis na pumatay sa kapwa pulis. Yung kayo nangyari ho kay retired General Wesley Barayuga. Nung alam namin kayo kahit na matagal nang wala sa PNP, may mga contact pa rin at nakakatanggap pa rin ng mga impormasyon diyan. Ano bang nung mangyari ho ba ito, anong mga impormasyon na nakarating sa inyo? Makakakaka lamang pero talaga walang ebidensya. Parang yun lang, bulong-bulong ang plus 83 ng PMA. Tapos yun nga, may mga PNPA na sinasabing involved. Pero hanggang doon lamang. Katunayan yung mga miyembro ng plus 83 ng PMA, ang natatanda ko, nagputa pa sila ng 1 million. 1 million. 1 million. Para talagang malutas yung kaso. Pero dangan nga lang, talagang ebidensya talaga lagi tinitingnan. Hindi naman po pwedeng
salita lamang o yung tawag sa amin sa PMA ng balitang sink. Pag nasa toilet kami, doon kami nikukwentuhan ng mga aming kabalbalan. So hindi po pwedeng ganun lang. So, marami na rin ganyan nangyari in the past. Yung kay Kian de los Santos, ang pinanggalingan din ng ebidensya karamihan nanggaling sa Senate hearing din. So ito nangyayari sa Quadcom. At ngayon, nagka-come to light yung nasi-shed light to sa mga dapat hindi na mauungkat. So mainam na rin yun. Ang nakikita ko naman sa side ng legislation, kasi in of legislation, panahon na siguro para gawin nating fully or completely independent yung IAS, Internal Affairs Service ng PNP. Sa ngayon, parang hindi masyadong aktibo o parang hindi nasa-serve yung purpose. No? Pati yung tatandaan nyo sa PNP law, meron yung tinatawag na People's Law Enforcement Board. Dapat yun ma-revive kasi yung community yun Ito yung community na nagbabantay sa mga abuso ng pulis. At kung sa local sa local level pero yung IAS, Internal Affairs Service, parang sinusunod na lang niya kung ano yung gusto ng PNP. Mas maganda ito yung parang sa Estados Unidos, hindi ba, na independent. Hiwalay talaga. Pag narinig yung Internal Affairs, medyo kabado, saka andam sila. Kinabubwisitan nga nila Di ba? Nagmo-monitor. Hindi lang talagang sa investigasyon, minomonitor pa sila yung mga abuso. Okay. Naku, Senator Ping, bitin kami. I'm sure bitin din yung iba nating mga kababayan. Pero last na lang po, yung pork barrel po ba, hindi pa nagbabago isip nyo? Baka naman pwedeng tanggapin nyo na at nang kahit paano may pork pa ba? Nawala ba yun? Tatanong ko nga kay Senator Ping. Lumala pa nga. Nadeklara na nga ng Supreme Court. Kasi noong araw, hindi naman yan ang constitutional. Wala naman sinasabing ang constitutional. Pero nung pumutok yun na Paulus case, nagdeklara yung Korte Suprema, na yan, ang constitutional na yan. Pero yun nga, dinefine nila, pero napakadaling paikutan. So ngayon, tama si Tonying lumala pa nga Kasi noong bago naging unconstitutional, 200 million sa senador. 70 lang. 20 million sa kongresista. Pero yun, ang masama naman noon, talaga yun, lamsam yun Saka palang mamimili ng proyekto yung senador at kongresista, pagka naandyan na yung 200 million, iniba ng Supreme Court yun, kailangan naka-itemize. Pero napaikutan niya lumaki pa. Bilyon na ngayon ang pag-uusapan to niya. Ay, grabe. Oo nga May mga distrito nga, may nababalitaan kami, 3 billion. Kaya sabi nga 6 namin, billion. Senator Ping, ibalik na lang kaya yung dati na may pork barrel, 70 tsaka 200 lang. Kasi mas malaki, grabe laki ngayon. Sa Congress, isang congressman lang, billion ng dito, Jerry, mawalang galang. Kasi rito, nawawala na yung planning ng say DPWH. Dapat yan long term Kung tutusin sa Amerika nga, 20 years ang planning Dito magkakaroon ng kalsada in 10 years. Dito 20 years. Ganun Sa atin, ang nangyayari, kasi nga halos wala nang mapil yung DPWH at ang namimili na lang ng proyekto, yung mga mambabatas. So, sabog-sabog Ayun, talaga. Sayang. Wala naman silbi yung tulay. Nagagawa yung kalsada, wala naman silbi yung kalsada. Yung ganun ba? Samantalang kung merong overall, yung talagang plano nasyonal, makikita natin yung investment ng mga inuutang natin pera, yung mga kinokolektang buwis, napupunta sa dapat puntahan para sa mga susunod na sa mga anak ni Tonying, magiging apo ni Tonying, mga ganun ba? Sana magkaroon ng pagbabago dyan. Senator Ping, asahan po namin ang mas madalas na huntahan natin gumising, pansinin nyo na kami kahit nagbago kami ng oras. Mahirap talagang gumising na maaga. Pero masasanay na ulit. Salamat po, Senator Ping. Mabuhay po kayo. Thank you. Mabuhay. Senator Ping Lacson. Nagatid po ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Ba. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. RH
ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. 7:10 ang ating oras. Ay, Kuyang Chris Nulod ng HUG, Harley Owners Group at ng GB Riders. Happy birthday! Ayan. Ito pa lang si Kong Doming Mariano. Kong Domeng, nakapag-file na ba? Baka sa kwanto, baka hinihintay niya hanggang dulo. Sa linggo. Hindi, 8 pa daw eh. May filing ba sa linggo? Pag linggo ba merong Oo filing? nga, magandang tanong yan. October 6. Oo. Kong Doming, ano ba sa linggo ba kayo o sa Martes? I-message yung Hi, Ermeline, classmate Ermeline Guan. Kasama niya si kanyang nanay na si Nanay Linda. Tsaka yung kanyang anak na si Carl Emmanuel ay laging nakatutok. Ayun. 24 oras. Yung mga natin dyan, yung mga drivers natin dyan, kung kayo naka-grab, naka-taxi, naka-private cars, naka-bisikleta. Ayan, basta naka-tricycle, jeep. Ayan, andito na po si Sherwin Alfaro, yung malakas team natin. Nagdidikit po siya ng sticker dyan sa Barangay 183 sa Naiya Rotonda, Pasay. Ayan, nako. Naiya Rotonda, Pasay. Tandaan sa niya yan, kumbachero. Oo nga eh. Kung Naiya Rotonda, malapit sa Terminal 3 yan. Sa May Villamor. O baka malapit doon sa domestic. Hindi kaya. Yung may rotonda doon eh. Yung papuntang domestic. Problema tayo bigla. May rotonda nga pala maliit doon. Yung malapit sa Old Domestic Road. Yan. Hanapin nyo. Diyan ang ating malakas agent. Magdidikit ng sticker. At syempre, mamimigay ng limpak-limpak na 1,000 piso. Yun. At syempre, may groceries. At yung pinakamatindi, yung payong, kumbachero. Ay, yun ang binabayaran doon. Ay, limited edition yun eh. Happy birthday pala sa bunso ni Mother na si Maria Yopanco. Mario Panco, happy birthday sa iyo. At ngayong araw daw na to ay magpa-file ng kanyang Certificate of Candidacy si Abby Better. Ayan. Ito yung napapunsoy niya eh. Oo nga pala. October 4 Friday. Abby Better. Magpa-file ng sa pagka-senador. At ito namang si Direk Lino Cayetano ay hindi daw po tatakbong mayor kundi congressman. Ayan. Si Direk Lino ay tatakbong kongresista diyan po sa Taguig at susuportahan daw po niya ang kanyang hipag na si Mayor Lani Cayetano. Ayan. Si Imelda Reco Hermoso ay nagbe-birthday din daw ngayon, sabi ng kanyang ex-boyfriend na si Bobby Reco Hermoso. Rotonda Villamor. Ayun, Rotonda Villamor. Ang dami kasi yung rotonda niya sa Pasay. Ang dami. Rotonda Villamor. Andun daw si Sherwin Alvaro. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baham. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Partner ng Miro sa 2025 midterm elections umatras dahil sa conflict of interest. NBI sumali na rin sa reopening ng kaso ng pagpatay kay PCSO Board Director Wesley Barayuga. Epekto ng 12% VAT sa digital services sa 2025 mararamdaman. Pangulong Marcos nakatutok sa sitwasyon ng Taal Volcano. Kaso ng pagpatay sa car racer na si Enzo Pastor binuhay ng Korte Suprema. Lalaking rapist ng 15 babae
na nakilala sa Facebook. Naku po, inang. Humahabol yata ito kay Pastor. Arestado sa Maynila. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. ₱7:16 ng ating oras. May follow-up tayo dun sa aksidente diyan sa May Loton. Oo. Saan bumangga ang isang kotse dun sa railings. Kanina yan eh. Kaninang madaling araw. Alamin natin ang follow-up mula kay RH29, Boy Gonzales. Come in, Boy! boy! Hindi pa rin Jerry Anthony, hindi pa rin natatanggal o nahatak ng towing itong isang kotse na kulay silver. Hanggang ngayon, Hanggang ngayon, Mario Joseph. imedya pa nangyari traffic na dyan? aksidente. grabe yung traffic na dyan. Medyo matraffic kung galing ka ng Quiapo. Oo. Ka ng Manila City. Pagbaba mo ng tulay, yung tapat mismo ng Metropolitan Jeter. Nawasak yung pinaka-bumper, sisakyan ng kotse na Honda Jazz na kulay silver. At yung pabuti ay gumana yung airbag ng kotse. At yung dalawang sakay, isang babae at lalaki. Yung lalaki at pinaka-driver ay dinala na sa tanggapan ng Manila District Traffic Enforcement Unit. Kanina dumating din yung ambulansya, dinala yung dalawang sakay. Itong dalawang sakay, itong kotse, babae at lalaki. Si Corporal Edmar Tumanday ng Lotto PCP, kakamustahin ko lang yung dalawang pasahero ko. Ang rider kanina, sir, okay naman. Sumama doon sa traffic bureau. Pero yung babae na kasama niya isa, okay rin. May isa pa siyang babae na kasama kanina, hindi ko na nakita yung isa kanina. Pero Tatlo pala. parang tingnan ng kanina ng ambulansya para i-check kung may mga tama o wala. Anong sabi po ng nakatestigo dito sa aksidente? Sabi nila, sir, narinig ko lang tulin ng kotse na yan. Tapos pagdating dito, yun na, bumangga na siya. Parang nagkakarirahan daw, sabi niya. Yun. Salamat si Corporal Tumanday ng Lotto PCP. May kakarera. Galing sa Quiapo, doon sa tulay. At kung galing ka ng... pababa yan, pababa. Oo, pababa ito. Pagkukurbada ka pa. Pagbaba dito sa tapat ng Metropolitan Theater. Isang poste. Parang ilaw to. Poste ng ilaw na nawasak, bumagsak isa. At yung nasira yung pinaka-bumper nga ng sasakyan at pati itong railings na sa Loton. Ang kabutihan, walang ligtas yung dalawang sakay. Nitong naturang kotse na kulay silver nang bumangga kaninang madaling araw. Hinihintay na lamang yung towing para hindi na makasagabal at daloy ng sasakyan dito sa pagbaba ng Quezon Bridge sa Loton. Dito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy. Alas 7:19 ang ating oras. This time check is... Ipinaaresto ng Korte Suprema ang misis ng pinaslang na sikat na car racer na si Enzo Pastor at ibinalik rin ang hold departure order laban dito. Ito'y matapos pagtibayin ng Korte ang resolusyon ng prosecution na nakakita ng sapat na basihan para sampahan ng kasong parricide si Dalia Guerrero Pastor sa pagpatay kay Enzo. Ayon sa Korte Suprema, may sapat na ebidensya na nagpapakitang kasabwat si Dalia sa pagpatay sa sariling asawa. Base ito sa mga testimonya ng dating kasambahay nila, testimonya ng gunman at ng gun for hire na unang kinausap ni Dalia at ng kanyang karelasyon para patayin ang mister. Pero tumanggi dahil hindi sila nagkasundo sa presyo. Matatanda ang taong 2014 ng tambangan ng isang gunman si Enzo habang nasa sasakyan na nakahinto sa Visayas Avenue at Congressional Avenue papuntang Clark, Pampanga. Arestado ang isang lalaki na tinaguriang serial rapist
dahil sa panggagahasa sa 15 babae na nakilala niya sa Facebook. Nadakipang suspect na si alias Mario habang nasa loob ng PGH o Philippine General Hospital sa Maynila. Modus ng suspect ang pag-aalok sa social media ng trabaho sa mga kababaihan. Pero lingid sa kanilang kaalaman na mauuwi lang ito sa panggagahasa. Pinapupunta daw po ng suspect ang biktima sa kwarto ng isang hotel at kinukumbisi silang may naghihintay na babaeng recruiter. Dito na dinodroga Nako. ang mga biktima para mapasunod ito sa mga malalaswang kahilingan ng suspect. Matapos ito ay hinahak pa ng suspect ang kanilang social media account para ibenta ang mga hubad na larawan at video ng mga biktima. Maharap ngayon ang suspect sa mga kasong panggagahasa, paglabag sa Cybercrime Prevention Act, maliban pa sa nadiskubreng mga dating kinakaharap din na kaso sa illegal na droga, pagnanakaw at child abuse. Dapat pinangalanan tong taon to Baka may mga iba pang biktima yan. At hindi lang pinangalanan, ito nga yung problema dun sa hindi pinapakitang mukha Dapat may mga, sabi nga ni Mandy Santos nung nabubuhay, dapat base-to-base cases yan Oo, dapat. Base-to-base cases yan. Katulad nito, kung marami pang mga winalang yung tao to, hindi natin makita. Lagay natin suspect. Di suspect pa rin siya. Pero ipakita siya. Pakita ang mukha, hindi blurred. Hindi blurred. Tapos pati pangalan. Isip-isipin, 15. 15 to malamang kung naka-15 to. Ginahasa na. Tapos, dinroga pa. Inilalabas pa tapos, walang ya itong taon to. Samantala, muling bubuksan din ng NBI ang kaso ng pagpatay kay dating PCSO Board Secretary, retired General Wesley Barayuga noong July 2020. Kasunod ito ng testimonya nila Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza ng PNP PDEG at Police Informant Nelson Mariano sa pagdinig ng House Quadcom, kung saan ay kanilang itinuro sina retired Police Colonel dating PCSO Chairman Roina Garma at dating retired Colonel Edelberto Leonardo. Ayon kay Ventil Malikad, NBI Deputy Chief of Staff for Legal Services, na imbestigahan na ng ahensya ang kaso noon pero hindi sila nakakuha ng sapat na ebidensya, kaya't muli nilang sisiyasatin ang mga dokumentong nalikom kasama na ang mga lumabas sa investigasyon ng Kamara. Sa pamamagitan nito, tutukuyin ng NBI at kung may sapat na ebidensya para kasuhan ang mga nasa likod ng krimen. Makikipag-ugnayan ang DOJ sa PNP Criminal Investigation and Detection Group para muling buhayin ang investigasyon sa Barayuga Slay Case noong July 2020. Kasunod ito ng panawagan ni House Quad Committee Chairman Robert Ace Barbers sa DOJ na maghain ng murder case sa tinukoy ng mga mastermind sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary, Attorney at General Wesley Barayuga. Kabilang sa mga ito sina retired Police Colonel Roina Garma at Edelberto Leonardo. Ito matapos isiwalat ng umamin na si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza ng PNP at Police Informant Nelson Mariano na sina Garma at Leonardo ang utak sa pamamaslang kay Barayuga. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na nakamonitor ang gobyerno sa sitwasyon ng Bulkang Taal at may nakalatag na silang standard operating procedure sa pagtugon sa nag-aalburutong bulkan at iba pang kalamidad. Ayon sa Pangulo, alam na ng ahensya ng gobyerno ang gagawin sa tuwing may sakuna at kalamidad, maging ito'y pagsabog ng bulkan, bagyo o lindol. Dagdag pa ng Pangulo, maging ang Executive Department ay nakamonitor sa sitwasyon para makita kung saang lugar ang kailangan bigyan ng special attention o saan pwedeng mag-adjust ng mga pagtugon. The people that we have there know what to do. That's why I put them there. So, we just monitor the situation as soon as possible. Basta makapasok. Basta makapasok. Right now, PhilBox is saying, huwag muna natin alalahanin masyado. But I'm sure they will play it safe. Pagka kailangan, we will have to move people out of the danger area like we always do. So that's what we are monitoring. Si Pangulong Bongbong Marcos habang nasa kaliwa niya si DILG Secretary Benhur Abalos at nasa kanan naman niya sa likuran si Mayor Vico Soto. Ang
Pumala sa Miro system ang isa sa mga local partners nito sa Pilipinas sa pagsisimula ng election period. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ang pag-atras ng SO St. Timothy Construction Corporation mula sa joint venture ay bunsod ng conflict of interest dahil ilan sa mga opisyal ng kumpanya ay may plano na tumakbo sa 2025 elections. Kaugnay nito, inatasan na ni Garcia ang COMELEC. So si chairman mismo ang nagpa-atras. Siya nagpa-atras. Malis kayo dyan! Alis! Sabi niya gano'n. At mamaya may follow-up report tayo kung sino ba tong opisyal ng St. Timothy na to. Ang sabi daw po ni chairman sa Miro, kumilos para sa nararapat na aksyon at upang ipasa ang obligasyon ng STCC sa nalalabing partners. Nilinaw naman ni Garcia na tanging net financial contracting capacity o sa credit line lang ang obligasyon ng STCC at hindi ito kasama pagdating sa technical na aspeto sa nasabing venture. Pero hindi kaya ma-technical dito ang COMELEC, kumbachero? Kasi kaya sila nga nanalo dahil sa meron silang financial partner sa katauhan nitong construction company na to. Kaya nga. Baka mapuntusan ng COMELEC dyan. Baka si Congressman Egay. Egay Erice. Alam mo na. Di ba? Siya yung may mga question dyan sa Miro. Miro. Pero hindi po kay Miro Kimbo to, ha? Hindi. Ibang Miro po ito. Ito po yung Miro na parang Smartmatic. Parang Smartmatic. Parang Smartmatic. Ito na. Sino ba yon? Sino ba yung tumatakbo na yon? At ano ba ang tatakbuhan yan? Yung taga, St. Timothy Construction Corporation. May follow-up report dyan si RH52, Edniel Parosa. Kami na Edniel! Jerry at Anthony, inaantabayanan na ang paghahain ng kandidatura ng mga kaalyado ni Mayor Vico Soto para sa ikalawang distrito ng Pasig City ngayong umaga. Narito tayo sa tanggapan ng Commission on Elections sa nasabing syudad. Tanging mga tatakbong konsyel pa lamang sa 1st District ang nagpa-file ng kanilang Certificate of Candidacy. Doon sa COMELEC Pasig Office 2, maliban sa inaasahang dating ang mga tatakbong konsyel mamaya, wala pa ni isang pangalan ang nagtutungo mula ng buksan ng COC filing noong 1 ng Oktubre. Kaiba ito sa 2022 elections kung kailan maaging nag-file noon ng re-election bid itong si Mayor Vico para umano makapokus sa trabaho. Pero hindi pa man formal na nagdedeklara ng muling pagtakbo. Abala ngayon ng alkalde sa paghubad ng maskara ang maugong na makakalaban niya sa politika. Sinabi ni Mayor Vico na konektado umano ang mga may-ari ng St. Gerard Construction Company sa dating partner ng Miro Systems na siya namang service provider ng eleksyon ng susunod na taon. Ay binahagi ng alkalde itong kopya ng isang dokumentong nagpapakita na pareho sa mga nabanggit na kontraktor ang ilang incorporators maging yung address ng nag-withdraw na partner ng Miro. Sila pala yun. So sa Pasig pala. Sa Pasig. Tatakbong mayor? Correct. Yan ang mahugong, Jerry Anthony. Pero hanggang ngayon, inaantabayan na natin halos araw-araw. Wala pa rin nagpa-file maliban doon sa mga councilors. Inilabas nitong opisyal ang informasyon matapos kahapon ibalita ni COMELEC Chairman George Garcia na umatras sa joint venture ng Miro Systems itong St. Timothy dahil sa conflict of interest. Makarang mapaulat na tatakbo nga ang ilan nitong may-ari sa 2025 local polls. Tinawag ni Mayor Vico Soto na questionable ang background ng mga nasa likod ng parehong kumpanyang minsan na umanong nasuspindi ng DPWH dahil sa peking DIR tax clearance. Hinihintay naman natin ang tugon ng kumpanya, partikular na itong St. Gerard. Sa mensahe ng DZRH News para sa kanilang opisyal na pahayag, nagpadala tayo ng tanong sa kanilang mga social media page, maging doon sa personal account ng may-ari at sa kanilang Viber contact. Babalik tayo para sa kanilang official statement. Ano pangalan mismo, Edniel, nung kumpanya? Hindi, yung tao mismo. Tatakbo. Yung nakababag ni Mayor Vico dyan. Mga Diskaya, Anthony at Jerry, yung pinakamay-ari ng St. Gerard Construction Firm na ilang buwan nang nagbabanatan sa social media, si Sir Curly Diskaya. Curly Diskaya. Oo, tapos ang maugom dito sa mga residente ng Pasig na babangga kay Mayor Vico ay yung misis nung Curly Diskaya. Yung misis niya. Curly Diskaya. Kilala ko yan eh.
Kilala mo ba yan? Oo, kilala ko yan. Malapit sa Isiha yan. Oo, basta may ganyang kalaking perang ganyan, kilala ko yan. Pero financier ng Miro. Matindi. Financing partner ng Miro. Mabuti rin pala at mabuti rin pala at na-expose to kumbatsero. Oo. Kung nagkataon, ito na-imagine ko lang. Kung nagkataon at hindi nag-withdraw o hindi pinag-withdraw ni Chairman Garcia itong STCC na to. Nako, malaking tapos problema yan. Tapos tumakbo to at nanalo laban kay Vico Soto kahit napakalakas ni Vico Soto sa Pasig. Aba, makukwestiyon ang eleksyon. Hindi lang sa Pasig. Yung integrity ng eleksyon. Hindi lang sa Pasig. Ibig sabihin pwedeng mamanipula ang computerized election natin. Ayos. Tama kayo dahil ang nakababahala dito, Jared Anthony, kung pagbabatayan lang yung pahayag ng alkalde, ang sinasabi niya, alam na ito ng maraming sirkulo. Ang kanyang exact quote ay the evidence is also overwhelming. Dalawang construction companies, may common incorporators, parehong business address at pareho ng residential address ang Pangulo ng nasabing mga kumpanya. Yan ang pahayag ng alkalde ng Pasig. Okay. Yan ang latest mula rito sa syudad ng Pasig. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanapin mo na lang yan, Edniel. Gusto naming makausap yan. Gusto naming makausap yan. Yung financier na yan. Metro Manila ngayon. Eto, meron pang isang tatakbo. Alamin natin ang balita mula sa East Avenue Medical Center na nagsa-celebrate ng 55th anniversary. Ayan. Uusog ko lang ng konting ganon. Ando na ang kumakanta ng Ikaw at ang SSS, kabalikat ng bayan. May tatakbo daw na taga SSS. Yung palang presidente at CEO ng SSS ay tatakbo din. Aba. So, deemed resigned yun. Ayun. Deemed resigned yun. Tama. Pero hindi lang siya nag-deemed resign, kundi nag-resign talaga siya. RH5 Al Gonzales, Kaminbal! Jerry Anthony nagsumiti na ng kanyang revocable resignation si Social Security System President and Chief Executive Officer Rolando Ledesma Makasait. Kahapon nag-submit ng letter of resignation sa Office of the President si Makasait na idinaan kay Executive Secretary Lucas Bersamin at nakakapi furnish si Finance Secretary Ralph Recto. Sa kanyang sulat, sinabi ni Makasait na magre-resign na siya sa pwesto dahil sa kanyang nakataktang paghahain ng Certificate of Nomination and Acceptance of PONA bilang party list nominee sa darating na Oktubre 6. Sa kanyang resignation, hiniling din ni Makasait ang endorsement ni Pangulong BBM bilang pagsuporta sa kanya na representante ng SSS GSIS Pensionado Party List. Ayon naman kay Percy Balyutan, ang tagapagsalita ng kanilang partido, wala pa siyang alam kung tinanggap na ni PBBM ang resignation ni Makasait. Kung irrevocable resignation, hindi na kailangan tanggapin yan. Saka kung tatakbo siya at klaro naman sa COMELEC ruling na kapag siya ay nominee ng sino mang appointive official ay nominee ng alinmang party list, deemed resigned. Kahit ayaw pa niya mag-resign, deemed resigned na siya. Yun na yun. Itong si Makasait, mahigit isang taon na rin nakaupo bilang SSS President na itinalaga ng Pangulong BBM noong January 2023. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Metro Manila ngayon. May follow-up tayo sa sinalakay na illegal na puguan sa tabi ng Senado. Yun. Habang nag-hearing ang mga senador sa Pogo, ay tuloy-tuloy ang puguan. Diyan sa tabi pala nila. Mario Joseph, RH15, Giselle Recaport. Coming, Giselle!
Jerry Katunying, iniimbestigahan na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission yung lisensya at mga permit ng sinalakay na Pogo Hub malapit sa Senado sa Pasay City. Ayon sa PAOK, lumilitaw na may internet gaming license mula sa PAGCOR itong 3D Analyzer Information Technologies Incorporated na nag-o-operate sa loob ng Kimberly Building sa panulukan ng Jokno Boulevard at Buendia Avenue sa lungsod. Nakapaskil sa Scam Hub ang PAGCOR license na valid mula September 27 ng nakalipas na taon hanggang September 26 sa susunod na taon. Meron din itong permit to operate mula sa lokal na pamahalaan ng Pasay na ang nakalagay naman na estado ay renewal ng petsang July 18, 2024 hanggang December 31 ng kasalukuyan ding taon. Rehistrado rin umano itong Pogo Hub sa Anti-Money Laundering Council na nagsasabing nakakalima ito sa mga requirement para sa registration. So hindi pala illegal yan? Hindi pala illegal yan, Giselle? Iyon ang lumilitaw Jerry sa inisyal na investigasyon ng PAOK dahil merong mga nakakwadro na mga permit at lisensya itong mga Pogo Hub. Oo. At meron din daw itong rehistrado rin daw ito doon sa Bureau of Internal Revenue o sa may BIR. Babayad ng tax. Sabi ka, Jerry Katunying, ng PAOK, kahit na ito nga ay legal, nag-ooperate naman ito bilang scam hub. Ito rin Jerry, sinasabi ng ilang natin mga mambabatas na karamihan sa mga lisensyadong Pogo Hub sa atin, kahit may mga lisensya at mga permit, may mga ginagawa talaga silang illegal. Iba ang operasyon. Illegal ang operasyon. Nako, yan talaga. Meron na naman daw 200 na naman na Pogo workers ang nandyan. Mahigit 100 o 185 yung mga dayuhan o yung mga foreign workers, 73 yung mga Pilipinong manggagawa yung inaresto doon sa loob ng Pogo Hub, Jerry, na nag-ooperate nga bilang scam hub kung saan yung modus nila ay cryptocurrency at love scam. Sinasabi na yung mga tinatarget daw nito, yung mga nagpo-post sa kanilang mga social media na komplikado yung relationship. At lumalabas sa investigasyon na abot daw sa 1 milyong piso kada minuto yung kinikita ng nasabing scam farm. Mga Pilipino daw na scam worker yung unang kumakausap doon sa mga bibiktima, at kapag nakapalagayan na yung loob, nakuha na nila yung loob ng mga biktima, ay ipapasa na daw nila ito sa isang o doon sa department nila kung saan naman yung mga namumuno o yung hawak ay mga Chinese national. Tatawagin ko na nga si Beekeeper. Si Jason Statham para pasabugin yung mga ganyan, di ba? Napanood mo ba yung pelikula yun sa Netflix? Ganyan yun mga scam farm, scam hub. Panoorin mo na yun, Giselle, para magets mo yung joke ng tito mo. Ilagay ko sa listahan, nako, talaga naman. At wag mong alisin mo na yung post mo sa Facebook mo na it's complicated. Alisin mo na yun. Hindi tayo kasama doon. Ganun ba? Ayos. Salamat Jerry Katunying, balik sa inyo. Thank you, Giselle. Ay, ba't ba itong tumunog? Susunod! Dito mo! Ayan, Ay, baka, andyan ka pa ba? Baka naging cause kayo ng traffic dyan, Sherwin, ha? Oo. Babalikan natin dyan si Sherwin dyan sa rotonda sa Villamor. Ayun, sa Villamor. Sino ito? Si Netch. Ay, ano ba yun? Saan ko ba naitapon yung? Ito pala. Sino itong sikat na direktor? May milagro daw na ginagawa. Kasama ang isang aktor. Kapag break time ng shooting. Ay, grabe. Sa kanilang ginagawang pelikula. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita 7:43. This time check. Ikaw muna. Sorry na. At nabigla mo ako. Grabe na global presence kumbatsero ng BDO pagdating sa remittance. Parang kahit saan ka magpunta, may BDO o partner na accessible para sa remittance needs. Tama ka dyan, kumbatsero. May 14 na BDO remit offices na sa Asia,
sa Europe, North America at Middle East. Bukod pa riyan, halos 400 remittance partners sa mahigit na 40 bansa. Kaya kahit saan, abot kamay mo ang serbisyo nila. Wow, ang dami. Tapos pwede din bang mag-remit online kahit anong oras? Oo naman, may 24/7 online remittance pa sila through select global partners, kaya kahit anong time zone ka pa, walang hassle. Bukod pa dyan, may malakas ang partnership nila with OWA, DMW, o yung Department of Migrant Workers, LGUs at maritime companies, lalo na sa mga seafarers. Talagang siguradong secure at accessible saan man na parte ng mundo. BDO Remit para sa mga OFW na gusto ng mabilis, safe at convenient na padala. Kaya nga mga kababayan, hanapin nyo na ang pinakamalapit na BDO partner para worry-free ang remittance anytime, anywhere. Pangunahing balita. Usapang pera na rin lang, mamigay na tayo ng pera. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Nasa Rotonda, Villamor, Barangay 183, si Sherwin Alvaro. Go, go, go! Magandang umaga, Anthony at Jerry. It's sunny day, kaya naman it's a perfect time para sa paglalaba. Kaya naman sa mga nais magpa-tuyo ng mga labahan at syempre maglaba ngayong araw, perfect na mag-pride, di ba? Yan, pride. Yo. Saturday, all you need is pride. Yo. Dito yan sa Barangay 183 sa Rotonda ng Villamor, Pasay, kung saan ito yung pinakamalinis sa kalsada. Biruin mo, 2 kalsada rito pinangalan ng pinakamalinis dahil itong street na ito nakalagay, panatilihing malinis ang kapaligiran. At yung kabilang kanto, yun din, panatilihing malinis ang kapaligiran. Street, mantakin mo dito lang yan sa may Rotonda ng Pasay. At dahil nga pinakamalinis, unang-unang malinis na dumating, itong napakahabang linya to ng mga sasakyan. Yan, no? Biro mo dalawang taxi, ano yan? Isang pick-up ng DZRH. Ayan na. Hindi, DZRH. Mga taxi. May pulis, may pulis pa. Pati pulis, nagpakabit na sticker. Na rin. Nakahilera na dito. 2 mobile ng pulis. Sticker. Pero unang-unang dumating itong federal taxi na minamaneho ni Tatay, pangalan mo? Rolando Rebose. Tatay Rolando. Kanina ka pa nakasuni, nasa ka nung napakinggan mo yung announcement ng 2x2? Nasa Terminal 3. Nasa Terminal 3. Kaya naman unang dumating dito. Opo. Ayun, nakapayong na, oh. Meron 1,000 pesos. Meron 1,000. Nakapayong na, kanina pa Atena, 2x2. Thank you. At syempre, meron ka rin grocery bag ng DZRH. At syempre, sa mga dumating din na nagpadikit ng DZRH sticker, meron din kayong grocery bag. At syempre, 1,000 pesos pangalan mo? Rodrigo Batalina. Rodrigo ng JCVCS Taxi. Yan at si Kuya pangalan mo? Jimmy Villa. Jimmy Villa ng anong taxi? Piccadilly Taxi, ayan no? Ayan, may mas masunod pa. Mag-monitor. May private vehicle pa. Meron pang kotse na nasa likod. Meron pang dumating na nakagrab. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, tumutuglo palagi. Sa DZRH Mas Malakas from Arch number 6, may tumawid pa. Ayan o. Ayan. Danda na yung sulakyan ko eh. Ako kayo sa lilim, kaya pa na sa Rotonda mismo. Doon mismo sa Rotonda pumwesto. Yan, mapasama sa mga winners natin. Ngayon naman, kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, pangalan niya, Tatay. Pinky Gray! Yan si Pinky Gray na minamanaw. Ano yan? Grab ko yan, grab ka naman. Yan, no, biruin mo. Mananalo ka ng 1,000 pesos. Tumutok lang sa DZRH para sa Mas Malakas. From Aris number 6, Sir Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yo, thank you! Pangunahing balita sa showbiz. Ayan, sino ba yan? Sino ba yung magaling na direktor na yan at nawawala raw kapag kaya pala madalas na kinakat ang shooting? Cut? Oo. Dinadala sa
madilim na lugar. Grabe. Ang isang aktor. Hindi daw si Director Ronel Tanyan. Iba daw. Ibang director yan. yun. Hindi din to si Director Ninong Dong Tolentino. Hindi rin. Ibang director to. Uy, happy birthday pala kay Kuyang Aris Ramos, belated happy birthday Ramos. Kuyang Aris Ramos, District Engineer sa Metro East. Ayan. Sino ba yan? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Katunying at Ka Jerry. Ay, nako, nakakaloka ang eksena ng isang kilalang direktor na kung saan ang dami na nitong award sa kanyang pagiging direktor. Magaling na direktor. Magaling. Kilala talaga. Naku, meron siya dong isang character actor na guwapo naman. Siguro mga edad nito na sa mga 30 plus o magpo-40, ganon. Itong aktor na ito, naging jowa na rin ito ng dating direktor. Na sumakabilang buhay na. Etong si aktor na ito ay kasama sa isang pelikula na ginagawa nitong si magaling na direktor. Kapag break time, ayan na, pag break time, nagchotsorbahan na sila. Nakikita nung iba? Yes, hindi naman nararamdaman nila na pumapasok sa kwarto at nagpapapitin-pitin. Papitin, ganon. Tapos, nagugulat na lang sila, nagtatagal. Kumbaga parang, kung minsan nga daw, ay nauudot ang shooting, natatagalan dahil matagal na lumalabas si aktor at itong si direktor sa kwartong kanilang pinupuntahan. Gaano daw katagal? Abay, matagal. Siguro mga 1 hour. Basta matagal. Tagal naman. Tagal. Parang mga buyo na ang aktor na bida sa ating sino daw, ano daw, ay ang aktor na ang initial niya ay parang magaling siyang tawag dito. Letter D, as in, parang mahusay siya magpatugtog ng mga... Mr. DJ, parang ganon? Mr. DJ. Parang ganon. At si director naman, ay parang, mayroon siyang letter Y sa kanyang first name. Ayan. Y sa first name. Yan ang ating... Teka muna, batiin ko ng aking pamangkin. Happy birthday sa'yo, Wheeler Bilale. Ayan. Birthday ngayon ng pamangkin ko. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Si Deputy Majority Leader Bong Teves pala nakikibate ng Happy 56 Foundation Anniversary sa Tau Gamma Phi. Tau Gamma. Di ba yan yung sa Hain, no? May namatay. Oo nga Mario Cepana. Pero anniversary pala ng Tau Gamma Phi. Binabati kayo Huwag na kayo mag-hazing, ha? Huwag na. Mario Cepana. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, ho? Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa. Mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Oy, komportableng biyahe ang hatid sa inyo ng Cherry Tiggo 7 Pro. Ang Cherry Tiggo 7 Pro ay meron pong 12.3 inches infotainment na may Apple CarPlay at Android Auto. Taglay rin ito ang malakas na power ng makina na may turbo para sa maswabing pagmamaneho. Meron din itong power tailgate para hassle-free ang pagbubukas ng inyong trunk, lalo na kung marami kayong dalang mga gamit na ikakarga sa sasakyan. Bukod pa riyan, ipinagmamalaki rin po ng Cherry Tiggo 7 Pro ang taglay nitong 7 inches na full digital instrument panel at panoramic sunroof na swak para sa inyong out-of-town trips. Ayun, talaga namang panalo ka sa sasakyang ito. Kaya ano pang hinihintay mo? Subukan natin test drive na ang Cherry Tiggo 7 Pro. Bisitahin ang Cherry dealership na malapit sa inyo. Dami pa lang SSS at GSIS members, ano? 45 million SSS and 5 million GSIS members
Kaya pala nagtayo na sila ng party list. Yung kaninang yung in-announce nitong si Val Gonzales, si SSS President and CEO Rolly Macasaet ay meron daw po silang party list ngayon, SSS GSIS pensionado. Ayun, party list. Talaga naman, nasa sa mga pensionado na lang yan. Pensionado, kaya iboboto kayo. Talaga naman. Kuya Rolly, magandang morning. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! This time check is